Aixio sonio, ao sonio silon miskas. Zobria issa se signo tuledus. Dracarys. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy, drama television season 8 series na tinatawag na Game of Thrones. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Ezekiel Romero, Rowena Domo Smug, Cordel Gereng, Jomar Camanian, Mary Joy Racho, Dark Nero, Rail Disa, Rosen Lani Ohan, Carl Eman Kasi, Denmark especially Anola from Antipolo City, Janet Trembivola from Himamaylan, Adrian Baisa from Iloilo City, Geraldine Fiona Goren from Simporna Malaysia, Flor Generoso from Davao Oriental, Janet from France, Jan Raymart Alipao from Davao de Oro Maragusan, Leo Alvarez from Bain Unido Bohol, at Prince Justin Bathan from Cavite. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang Season 8 sa pagdating ng hukbo ni Daenerys sa Winterfell, kasama sina Jon at ang iba pa. Hindi ganon kainit ang pagtanggap ng mga tagahilaga kay Daenerys, at lalo silang hindi natuwa na sumumpa ng katapatan si Jon sa kanya, lalong-lalo na dahil sa ginawa ng ama ni Daenerys sa mga Stark noon. Sabi nga nila, hindi nakakalimot ang hilaga. Sa wakas, nagkita muli sina Jon at Bran mula pa noong Season 1. Niyakap siya ni Jon na para bang kapatid pa rin niya. Look at you. You're a man. Almost. Sinabi ni Bran kay Daenerys na wala silang oras para sa mga pagbati dahil hawak na ng Night King si Viserion, at bumagsak na ang pader. Sa Godswood naman, nagkita rin sina Arya at Jon, at humanga siya na dala pa rin ni Arya ang needle. Pakiramdam nila, nabuo na ulit ang pamilya kahit sandali. Iminungkahi ni Davos kina Tyrion at Varys na baka mas madaling tanggapin ng hilaga si Daenerys kung pakakasal sila ni Jon. Samantala, sinabi ni Qyburn kay Cersei na gumuho na ang pader, at ang sagot lang ni Cersei ay, mabuti. Dumating si Euron kasama ang Golden Company at ang kanilang pinuno na si Harry Strickland, at kasama rin si Yara na bihag pa niya. Sinubukan ni Euron na palalimin ang ugnayan nila ni Cersei, at sa pagkakataong ito, tinanggap ni Cersei ang kanyang mapusok na hangarin. Ipinakita ni Qyburn kay Bronn ang pana na ginamit ni Tyrion para patayin si Tywin, at iniutos ni Cersei na dapat patayin sina Jaime at Tyrion kung sakaling mabuhay ang dalawa pagkatapos ng digmaan. Habang nangyayari iyon, palihim na sumalakay si Theon at ang kanyang mga tauhan sa barko ni Euron at nailigtas si Yara. Sinuwag siya ni Yara dahil iniwan niya ito noon, pero tinulungan niya ring tumayo bilang pasasalamat sa pagligtas. Ipinaalam ni Yara kay Theon na dahil nasa King's Landing si Euron at ang kanyang hukbong dagat, wala nang magtatanggol sa Iron Islands, kaya pwede na nilang angkinan muli. Kailangan ni Daenerys ng lugar na pwedeng pagurungan kung sakaling pumalpak ang labanan nila laban sa mga patay. Sinabi ni Theon na gusto niyang pumunta sa Winterfell, at pinayagan siya ni Yara. Maraming Dothraki ang nagsabi kay Daenerys na halos hindi na kumakain ang mga dragon, kaya sinilip nila ito ni Jon. Hinimok siya ni Daenerys na sumakay kay Rhaegal. What if he doesn't want me to? Then I've enjoyed your company, Jon Snow. At napanood sila ng lahat habang magkasabay silang lumilipad. Halos parang romantiko ang eksena, o mas malinaw na patunay na isang ang Targaryen si Jon. Abala si Gendry sa paggawa ng mga armas mula sa dragang salamin at gumawa siya ng malaking palakol para kay Sandor. Inabot sila ni Arya at biglang naging alanganin ang hangin. You left me to die. First I robbed you. Pinuri ni Sandor kung gaano kalamag at katatag si Arya para lang mabuhay. Inabot naman ni Arya kay Gendry ang plano ng armas na gusto niyang ipagawa, habang halatang nakikipaglandian siya sa kanya.
Galit si Sansa kay Jon dahil lumuhad ito kay Daenerys, pero iginiit ni Jon na kailangan nila ang hukbo at lakas ni Daenerys. Tinanong pa ni Sansa kung lumuhad ba siya para iligtas ang Hilaga o dahil mahal niya si Daenerys. Ipinakilala ni Jorah si Sam kay Daenerys at nagpasalamat siya sa pagliligtas ng buhay niya, kaya nangakong gagantimpalaan ito. Humingi naman si Sam ng royal pardon para sa pamilya niya at sinabi niyang mula siya sa House Tarly. Napilitan si Daenerys na sabihin ang ginawa niya sa ama at kapatid nito. Halos mabasag si Sam sa narinig at naghanap ng kausap kay Bran. Sinabi ni Bran na panahon na para malaman ni Jon ang katotohanan. You're his brother. Shouldn't you tell him? I'm not his brother. Now's the time. Ikinalat ni Sam ang totoo, na ang tunay na pangalan ni Jon ay Aegon Targaryen, at siya ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Napatitig lang si Jon, hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Sam na nangako si Ned Stark sa ina ni Jon na paprotektahan siya, dahil papatayin sana siya ni Robert kung nalaman niya ang pinagmulan nito. Totoo raw na si Jon ang tunay na hari, pero naninindigan pa rin si Jon na si Daenerys ang dapat na reyna, habang giit ni Sam na hindi ibibigay ni Daenerys ang korona kahit para sa kanyang mga tao, samantalang ginawa iyon ni Jon para mailigtas ang Hilaga. Dumating sina Tormund at Beric sa Last Hearth at nadatnan nilang wasak ang buong lugar, pero wala silang nakita ni isang bangkay. Tumakbo sila at nasalubong sina Ed at ang mga tauhan niya. Ipinakita ni Ed kung ano ang sinapit ng batang si Ned Umber. Biglang nagising si Ned bilang isa sa mga patay at mabilis siyang pinatay ni Beric gamit ang kanyang nagliliyab na espada. Alam nilang nasa pagitan nila at ng Winterfell ang hukbo ng mga patay, kaya sumakay sila ng tigdalawa sa mga kabayong dala ni Ed at nagmamadaling bumalik sa Winterfell. Habang dumarating ang mas maraming tao sa Winterfell, may isa pang nakatalukbong na dumating. Nang alisin niya ang kanyang hood, lumitaw si Jaime. Agad niyang nakita si Bran sa kabilang dulo ng bakuran, tila naghihintay talaga sa kanya. Dinala si Jaime sa harap ng lahat kung saan pinagdedesisyonan ni Daenerys ang kapalaran ng lalaking pumatay sa kanyang ama. Si Sansa naman, nakatingin sa kanya bilang taong nagtangkang wasakin ang kanilang pamilya. Tinawag si Jaime para magsalita. Want me to apologize? I won't. We were at war. Everything I did for my house and my family. I'd do it all again. Ibinunyag ni Jaime na hindi darating ang hukbo ng Lannister at wala siyang kinalaman sa panlilinlang ni Cersei. Tumindig si Brienne para ipagtanggol siya, kung hindi raw siya iniligtas ni Jaime noon, hindi na sana buhay si Sansa ngayon. Dahil dito, pinayagan ni na Sansa at Jon si Jaime na manatili at lumaban, at kahit mabigat sa kalooban ni Daenerys, pumayag din siya. Galit na galit si Daenerys kay Tyrion dahil hindi nito nalaman ang pagtataksil ni Cersei, at nagbanta siyang papalitan siya kung magkakamali pa siyang muli. Humingi naman si Jaime ng tawad kay Bran sa pagtulak sa kanya mula sa tore, ngunit sinabi ni Bran na kung hindi iyon nangyari, hindi siya magiging kung sino siya ngayon, hindi siya magiging Three-Eyed Raven. Pagkatapos, dumalaw si Jaime kay Brienne at pinuri siya sa husay nito na turuan si Podrick lumaban. Magaan ang usapan nila tungkol sa mga tungkulin ni Brienne sa darating na labanan, hanggang sa medyo nainis si Brienne dahil iyon na ang pinakamahabang oras na nagtangka si Jaime makipag-usap nang hindi siya iniinsulto. Sinabi ni Jaime na malaking karangalan para sa kanya kung siya ay maglilingkod sa ilalim ng pamumuno ni Brienne, at tinanggap iyon ni Brienne. Dumating din si Theon sa Winterfell kasama lang ang iilang tauhan. Kinuha na kasi ni Yara ang natitirang mga barko at pumalaot na papuntang Iron Islands para sa pangalan ni Daenerys. Nang tanungin si Theon kung bakit siya naroon, ipinakiusap niya kay Sansa na payagan siyang lumaban para sa Winterfell. Napaluha si Sansa at niyakap siya ng mahigpit. Nakabalik din sina Ed, Tormund, at Beric sa Winterfell, at sinabi nila kay Jon na darating na ang hukbo ng patay bago pa man sumapit ang gabi. Sa loob ng kaunting oras na mayroon sila, inihanda nila ang lahat ng depensang kaya nilang buuin. Ipinaliwanag ni Jon sa mga pinuno na hindi nila kayang talunin ang mga patay sa isang harapang labanan. Ang tanging paraan ay patayin ang Night King. Sinabi ni Jaime na hindi nito ilalantad ang sarili, pero sinabi ni Bran na pupunta ang Night King sa kanya dahil may marka pa rin siya. Kaya iminungkahi nilang gamitin si Bran bilang Pain. Nagboluntaryo si Theon na bantayan siya sa Godswood, gustong patunayan na kaya niyang ipagtanggol ang kastilyong minsan niyang ipinagkanulo. Inutusan naman ni Daenerys si Tyrion na manatili sa crypt kung saan naroon ang mga kababaihan at bata. Gusto sana ni Tyrion sumama sa laban,
pero sinabi ni Daenerys na kapag namatay siya, mawawala ang pinakamatalinong tagapayo na kakailanganin niya kung sakaling mabuhay sila pagkatapos ng labanan. Natapos ang pagpupulong at naiwan si Tyrion, gustong marinig ang kamangha-manghang kwento ng buhay ni Bran. It's a long story. If only we were trapped in a castle. In the middle of winter with nowhere to go. Natagpuan naman ni Grey Worm si Missandei at tinanong kung saan niya gustong pumunta kung may pagkakataon siyang maglakbay kahit saan sa mundo. Sagot niya, North, ang lupang pinanggalingan ko. Nangako si Grey Worm na dadalhin niya ito roon. Pagsapit ng gabi habang hinihintay ng lahat ang pagdating ng mga patay, nadatnan ni Arya si Sandor na mag-isang umiinom sa pader. Sinabi ni Arya na nagbago na siya, dahil noon hindi siya lumalaban para sa kahit sino kundi para sa sarili niya. Sagot ni Sandor, lumaban daw siya para sa kanya. Umalis si Arya, at si Gendry naman ang lumapit, dala ang armas na ipinangako niya. Tinanong ni Arya kung ano ang gusto ni Melisandre sa kanya, at inamin niyang anak siyang bastardo ni Robert. Tinanong pa ni Arya kung iyon ba ang unang beses niya sa isang babae, medyo tinutokso siya, hanggang sa halikan niya ito. Nauwi iyon sa mainit na pagtatalik nila. Samantala, nagtipon sina Tyrion, Jaime, Brienne, Podrick, Tormund, at Davos sa tabi ng apoy, nagbabalik tanaw sa lahat ng pinagdaanan nila bago nila harapin ang posibleng huli nilang gabi. Nagbiro si Tyrion na nalampasan na nila ang mas malalang sitwasyon. Ibinunyag naman ni Brienne na hindi pa siya nagagawang knight. Inalok siya ni Jaime, sinabi niyang pwedeng gawin iyon ng kahit sinong knight sa kahit sino. At doon niya opisyal na ginawa si Brienne bilang Knight of the Seven Kingdoms. Sinubukan ni Jorah na kumbansihin si Lyanna na huwag nang sumali sa laban, pero buo na ang pasya nito. Lumapit si Sam kay Jorah at iniabot ang Heartsbane. Sinabi niyang ang ama ni Jorah ang nagturo sa kanya kung paano maging lalaki, at dahil hindi naman siya mahusay sa espada, gusto niyang si Jorah ang gumamit ng sandatang iyon. Lubos na naantig si Jorah sa karangalan. Sa crypt, inamin ni Jon kay Daenerys kung sino talaga siya. My real name is Aegon Targaryen. That's impossible. I wish it were. Hindi agad naniwala si Daenerys, dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin nito kung totoo ang lahat, at kung ano ang magiging katayuan ni Jon. Bigla na lang tumunog ang malakas na hudyat, dumating na ang mga patay. Nagsimula ang mahabang gabi. Lahat ay pumwesto, naghahanda para sa pinakamalaking labanan ng kanilang panahon. Mataas ang tensyon, pero mas mataas ang tapang. Nasa unahan ang mga Dothraki sakay ng kanilang mga kabayo, nakahanay sila't nakaharap sa kadiliman. Sa likuran nila ang Unsullied, kasunod ang mga Wildling at ang natitirang puwersa ng Hilaga, lahat handang sumalubong sa kamatayan. Biglang may isang sakay na lumapit sa kanila, si Melisandre, ang pulang babae. Sinabi niya kay Jorah na ipautos sa mga Dothraki na itaas ang kanilang mga espada. Sumunod si Jorah, at nang dumampi ang kamay ni Melisandre sa isa sa mga sandata, nagsimula siyang magbulong ng mahahabang orasayon sa Valyrian. Ilang sandali lang, nagliyab ang lahat ng espada ng mga Dothraki, nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan laban sa mga patay. Nakita ito ni Davos at pinagbuksan siya ng tarangkahan. Sinabi ni Melisandre na hindi na niya kailangan panghatulan siya, dahil mamamatay rin siya bago sumikat ang araw. Sumugod ang mga Dothraki kasama si Jorah patungo sa hukbo ng patay, habang ang mga Trebuchet ay nagpapakawalan ng nagliliyab na mga bola sa himpapawid. Nagbanggaan sila sa gitna ng dilim, pero tulad ng kabiles pagliyab ng kanilang mga armas. Mabilis din na naglaho ang lahat ng ilaw, sinakmal sila ng napakaraming patay. Nakabalik lamang si Jorah at iilang natirang Dothraki, halatang wasak at pagod. Lalong lumakas ang dagandong ng patay na papalapit, kaya naghanda ang lahat. Madaling nabasag ng mga White Walker ang unang linya ng depensa. Sina Daenerys at Jon naman ay pinilit tulungan ang hukbo gamit ang kanilang mga dragon. Sinabihan ni Arya si Sansa na bumaba sa crypt kahit tutol ito. Patuloy ang laban, hindi humihinto ang pag-atake ng mga patay. Nasunggaban si Sam ng isang white,
pero iniligtas siya ni Ed. Paglingon ni Sam para magpasalamat, tinamaan si Ed ng sibat sa likod, ikinasawi niya. Lumikha ang Night King ng matinding ice storm, dahilan para halos hindi na nila makita ang daan, kaya inutusan ni Tormund at Brian ang lahat na umatras papasok sa Winterfell. Nangako si Grey Worm na isasakripisyo ang Unsullied para bantayan ang pag-atras ng iba. Pagkatawid ng lahat, nagbigay sila ng Senadorias para sindihan ang Trincerra, pero hindi ito makita ni Daenerys at Jon dahil sa unos. Lumabas si Melisandre at ginamit ang kapangyarihan ng Lord of Light para pag-alabin ang Trincerra. Naging pader ito ng apoy na nagbigay ng oras sa mga taga-Winterfell para huminga at maghanda. Sa Godswood, sinubukan ni Theon humingi ng tawad kay Bran sa lahat ng ginawa niya noon. Pero sinabi ni Bran na ang bawat pagkakamali at bawat hakbang ni Theon ang nagdala sa kanya sa sandaling ito. The things I did. Everything you did brought you where you are now, where you belong. Home. Ginamit ni Bran ang kanyang warg ability at nakita ang Night King na sakay ni Viserion. Inutusan ng Night King ang mga White Walker at mga patay na katawan na ihagis ang sarili nila sa apoy, isa-isa nilang pinapatay ang apoy gamit ang bigat ng kanilang mga bangkay. Nang lumamig ang gilid ng Trincerra, nakapasok na ulit ang mga patay, at muling sumiklab ang mabagsik na labanan. Umaakyat sila sa pader at nagsisiksikan papasok sa kastilyo. Isa sa kanila ang muling bumangga sa pangunahing tarangkahan, pero ngayon ay naging isang dambuhalang nilalang na kulay puti at agad na inatake si Laena. Kahit papaano, nagawa niyang talunin si W1, pero hindi bago siya mapatay nito. Sa itaas ng makakapal na ulap, naglalaban sina Jon at Daenerys laban sa Night King, hanggang sa umatras ito pababa. Si Arya naman ay hinahabol ng mga White sa loob ng madidilim na pasilyo ng kastilyo. Nailigtas siya ni Sandor at Beric, ngunit si Beric ay paulit-ulit na sinaksak at namatay habang tumatakas sila. Kasama nila si Melisandre at sinabi niyang muling ibinalik ng Lord of Light si Beric para sa isang layunin, at natupad na ang layuning iyon. Nakilala siya ni Arya, at naalala nito ang sinabi ni Melisandre noon na isasara niya ang maraming mata, Kayumanggi, Lantian, at Bughaw. What do we say to the god of death? Not today. Umalis si Arya na alam na niya ang dapat niyang gawin. Samantala, papalapit ang mga patay kina Bran, Theon, at sa mga nagtatanggol sa kanya. Sinusunog ng Night King ang pader ng Winterfell gamit ang bughaw na apoy ni Viserion, habang inaatake naman siya ni Jon. Nagsimulang maglamangan ang kanilang mga dragon hanggang sa mahulog ang Night King mula kay Azer Ion. Bumagsak si Rhaegal at nalaglag naman si Jon. Narinig ni Jorah ang pagungal ng dragon at agad na tumakbo para hanapin si Daenerys. Nakita ni Daenerys ang Night King na nag-iisa at inutusan si Drogon na sunugin ito. Pero napatunayang hindi tinatalaban ng apoy ng dragon ang Night King. Sinubukan nitong patayin si Drogon, ngunit muntik na lang. Pagkatapos, muling binuhay ng Night King ang mga patay, kasama sina Laena at Ed. Sinubukan silang pigilan ni Jon bago pa man matapos ang muling pagbuhay, ngunit huli na. Sa ilalim ng kastilyo, lahat ng patay sa crypt ay nagbangon din at nagsimulang patayin ang mga babae at bata. Wala ng pag-asa, ang iilang natitirang buhay ay humaharap na ngayon sa kalaban na doble ang bilang kaysa kanina. Binuksan ni Daenerys ang 100 para kay Jon, ngunit napalibutan siya ng mga White at napabagsak mula sa kanyang sinasakyan, dahilan para mapilitan si Drogon na lumipad palayo. Naiwan si Daenerys na walang sandata at napapaligiran ng mga White. Dumating si Jorah at buong lakas siyang ipinagtanggol. Sa kabilang panig, halos lipulin na ang puwersa sa Godswood at tanging ang huling nagtatanggol na lang kay Bran ang natitira. Sinubukan pa ring tumakbo ni Jon papunta sa Godswood ngunit hinarang siya ni Viserion. Patuloy na lumalaban si Jorah, sinasalo ang bawat ataking dapat ay kay Daenerys. Sa huli, narating ng Night King si Bran. Tiningnan siya ni Bran at mahinahong sinabi kay Theon, "Salamat, isa kang mabuting tao." Alam ni Theon na hindi siya mananalo, pero sumugod pa rin siya. Madali siyang pinatay ng Night King. Wala nang nakakahadlang sa Night King para patayin si Bran. Si Jorah ay sinaksak ng direkta sa tiyan, pero pinilit pa rin niyang tumayo para protektahan ang kanyang reyna. Sinusubukan ni Jon na makarating kay Bran, pero hinaharangan siya ni Viserion. Lumalapit ang Night King kay Bran, magkalapit na ang kanilang mga mata, nang biglang lumipad si Arya mula sa likuran, hawak ang kanyang patalim.
Nasalo siya ng Night King, pero nasa tamang posisyon na si Arya para gawin ang matagal niyang plano. Tinuluyan niya ang Night King, gamit ang parehong kutsilyong minsan ay ginamit para subukang patayin si Bran. Sa sandaling mamatay ang Night King, nagkawatak-watak at naglaho ang lahat ng White Walker at White. Sa huli, bumagsak na rin si Jorah, alam niyang ligtas na si Daenerys. Namatay siya sa mga bisig ng babaeng matagal niyang minahal, ipinagtatanggol siya hanggang sa kanyang huling hininga. Pagsikat ng araw, naglakad si Melisandre papalayo sa Winterfell, palabas sa malawak na kapatagan. Tahimik siyang pinanood ni Davos habang inaalis niya ang kanyang kwintas. Nang bumalik ang tunay niyang edad, unti-unti siyang nagkadurog at naging alikabok. Natapos na ang layunin ng kanyang mahabang buhay. Kinabukasan, sinunog ng mga nakaligtas ang lahat ng namatay. Nagpaalam sila sa mga kaibigan at pamilyang kasama nila mula pa noong unang kabanata. Pagkatapos ng seremonya, umalis si Gendry mula sa pagdiriwang sa Great Hall para hanapin si Arya, ngunit hinarang muna siya ni Daenerys. Alam niyang anak siya ni Robert, at pinaalala nito sa lahat kung ano ang ginawa ni Robert sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip na ipabilanggo o ipapatay siya, ginawa niya itong Lord ng Storm's End, ang unang tahanan ng House Baratheon. Ibig sabihin, hindi na siya isang bastard. Alam ni Tyrion na ginawa ni Daenerys ito para makuha ang katapatan ni Gendry, at hindi niya ito itinanggi. Nakita ni Tyrion si Bran na nag-iisa sa tabi ng apoy at tinawag siyang Lord of Winterfell, dahil siya na ang natitirang anak ni Ned Stark. Sagot ni Bran, hindi siya Lord ng kahit ano dahil wala na siyang hinahangad. Sa pagpapatuloy ng inuman, mas napapansin at mas pinupuri ng mga tao si Jon kumpara kay Daenerys, na nagsimulang magselos at mag-isip na baka hindi talaga siya nirerespeto bilang reyna. He keeps fighting. He climbed on a fucking dragon and fought. What kind of person climbs on a fucking dragon? A madman or a king? Habang nagpapatuloy ang inuman, nahulaan ni Tyrion na si Brienne ay isang birhen, dahilan para mapahiya ito at umalis. Sinundan siya ni Jaime at ipinagpatuloy nila ang Berwan, hanggang sa nauwi ito sa kanilang unang pagtatalik. Sa kabilang banda, nakita ni Sansa si Sandor na nangiinis ng mga tao sa paligid. Hinimok niya itong maging mas magiliw. Pinuri ni Sandor kung gaano na siya kalakas at kung paano siya nag-mature kahit sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Sinabi pa niyang hindi sana ito nangyari kung sumama siya noon kay Sandor palabas ng King's Landing. Sagot ni Sansa, kung hindi niya naranasan ang sakit na iyon, hindi siya magiging ganitong tao ngayon. Natagpuan naman ni Gendry si Arya na nagdiriwang sa sarili niyang paraan. Ibinahagi niyang isa na siyang opisyal na Baratheon. Sa sobrang tuwa, inalok niya si Arya na pakasalan siya. Ngunit tinanggihan siya ni Arya, sinasabing hindi siya kailanman naging lady, at hindi iyon ang buhay na gusto niya. Samantala, dinalaw ni Daenerys si Jon sa kanyang silid at nagsimulang maging malambing sa kanya, pero tumigil si Jon. Mahirap na para sa kanya matapos malaman kung sino talaga siya. Nakiusap si Daenerys na huwag niya itong sabihin kahit kanino, dahil kung malaman ng iba na siya ang tunay na tagapagmana, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Kahit ilang beses pang ipakita ni Jon ang pagmamahal niya, hindi ito magiging sapat kapag nalaman ng mundo ang totoo. Nais ni Jon na sabihin ito kina Sansa at Arya, pero pakiusap ni Daenerys, huwag. At iniwan niya ito, puno ng takot at pangamba sa hinaharap. Matapos tuluyan ang mga White Walker, makakapokus na sila ngayon sa pagbagsak kay Cersei sa King's Landing gamit ang natitira nilang hukbo. Paalala ni Tyrion kay Daenerys na ang layunin ay patalsikan si Cersei nang hindi winawasak ang King's Landing at ang mga taong nakatira roon. Iminungkahi naman ni Jon na paikutan nila ang lungsod at unti-unting pahinain ang hukbo ni Cersei hanggang kusang tumalikod ang mga tao sa kanya. Pero tutol si Sansa, kailangan daw muna nilang magpahinga ang kanilang mga sundalo matapos ang matinding labanan. Ngunit determinado si Daenerys na kunin ang trono ngayon, hindi bukas, at sinang-ayunan siya ni Jon. Hindi ito nagustuhan ni Arya at Sansa, kaya napilitan si Jon na ibunyag kung sino talaga siya, na nangyari pa off-screen. I've never been a Stark. You're my brother. Not my half-brother or my bastard brother. It's your choice. I need to tell you something. But you have to swear you'll never tell another soul. Tell them. Dumating na rin si Bronn para patayin sina Jaime at Tyrion.
Sinabi niyang pananggakwan siyang ibibigay ang River Run kung papatayin niya ang magkapatid. Kaya inalok siya ni Tyrion ng mas maganda, High Garden. Pumayag si Bronn, pero kung mananalo lamang sila sa digmaan. Kapag natalo, handa pa rin daw niya silang patayin. Nahuli naman ni Arya si Sandor na palihim na umaalis papunta sa King's Landing at sumama siya rito. Ayaw man ni Sandor ng kasama, pareho silang hindi na planong bumalik. Samantala, ibinahagi ni Sansa kay Tyrion ang takot niya sa pagpunta ni Jon sa King's Landing, lalo na sa kasaysayan ng kanilang pamilya roon. At doon na rin niya ibinunyag kay Tyrion ang tunay na pagkakakilanlan ni Jon. She wants to make the world a better place. What if there's someone else? Someone better? Bago umalis si Jon, nagpaalam muna siya kay Tormund, na nagsabing ibabalik niya ang mga wildlings sa Hilaga kung saan talaga sila nababagay. Ipinakiusap ni Jon na isama na rin si Ghost, dahil mas magiging masaya raw ito sa North. Sagot naman ni Tormund, pati si Jon ay mas bagay din doon. Pagkatapos, nagpaalam si Jon kina Sam at Gilly, na ibinalitang buntis siya. Ibinunyag ni Tyrion kay Varys kung sino si Jon, at sinabi niyang lahat ng nangyari nitong huling 20 taon ay dahil nagmahal siya ng taong hindi siya minahal pabalik. Alam nilang pareho na kapag lumaganap ang balita, mawawala kay Daenerys hindi lang ang North, kundi pati ang mismong trono, lalo na't mas mahal ng mga tao si Jon. Sabi ni Varys, kahit pareho silang Targaryen, hindi tatanggapin ng North ang romantikong relasyon nilang dalawa. Habang tumatakas ang puwersa ni Yara, dumating si Daenerys kasama ang kanyang mga dragon sa King's Landing, pero bigla na lang, binaril ni Euron si Rhaegal at agad itong napatay, gamit ang mga scorpion na matagal nang nakapwesto. Lumipad pababa si Daenerys para umatake, pero umatras siya dahil sa napakaraming palaso at pana na nakatutok sa kanya. Sa halip, inatake ni Euron ang kanilang mga barko, winasak ang lahat, at dito nabihag si Miss Anday. Gustong sunugin ni Daenerys ang buong King's Landing, pero nalaman ni Varys na pinagsama-sama ni Cersei ang mga tao sa loob ng Red Keep para gawing buhay na panangga. Nakiusap siya kay Daenerys na huwag patayin ang mga inosente. I'm here to free the world from tyrants. But perhaps it's good the people see that Daenerys Stormborn made every effort to avoid bloodshed, and Cersei Lannister refused. Nang malaman ni Jaime ang nangyari, nagpasya siyang umalis, ikinabigla at ikinasama ng loob ni Brienne. Sinabi niya na hindi siya mabuting tao dahil lahat ng ginagawa niya ay para kay Cersei, ang babaeng mahal niya. Nagharap naman sina Daenerys at Cersei ng mapayapa. Hinihingi ni Daenerys ang pagsuko ni Cersei at ang pagpapalaya kay Missandei. Sa kabaligtaran, hinihingi rin ni Cersei ang pagsuko ni Daenerys, at kapag hindi, mamamatay si Missandei. Sinubukan ni Tyrion kausapin si Cersei, umaasang magbago ang isip nito, pero tumanggi siyang yumuko. Pinapagsalita niya si Missandei ng huling salita. Tumingin si Missandei kay Daenerys at bumulong, Dracarys. Pagkatapos ay pinugutan siya ni Gregor sa harap ni na Daenerys at Grey Worm. Nag-alab ang galit ni Daenerys, at masasabi ng iba na unti-unti na siyang nababaliw. Sa kabila ng babala ni Tyrion, nagsimula si Varys magsulat ng liham na nagsisiwalat na si Jon ang tunay na tagapagmana ng trono. Pagdating ni Jon, pinipilit siya ni Varys na angkinan ang trono kahit ayaw niya, dahil alam niyang mas magiging mabuting pinuno si Jon. They say every time a Targaryen is born, the gods toss a coin, and the world holds its breath. Not much for riddles where I'm from. Si Tyrion naman ay nagpunta kay Daenerys, na labis na nalulumbay. Sinabi niya na alam ni Varys ang totoo tungkol kay Jon, pero nahulaan na iyon ni Daenerys, dahil sinabi ni Jon kay Sansa, at sinabi naman ni Sansa kay Tyrion. Pinagalitan niya si Tyrion dahil sa pagiging pabaya at sa paglaro mismo sa mga plano ni Sansa. Alam na ni Daenerys kung ano ang kapalaran ni Varys. Dinakip si Varys at dinala sa harap ni Daenerys. Doon, malungkot na inamin ni Tyrion na siya ang nagbunyag. Tinanggap ni Varys ang lahat, nagpaalam sa kaibigan, at sinunog siya ni Drogon. Tinutupad ang hula ni Melisandre. Napuno na si Daenerys, at nagpasya siyang sunugin ang buong King's Landing. Nakiusap si Tyrion na bigyan pa ng pagkakataon ang lungsod na sumuko. If the city surrenders, they will ring the bells and raise the gates. Please, if you hear them ringing the bells, call off the attack. Pumayag si Daenerys, kung susuko ang lahat. Pag-alis ni Tyrion, sinabi ni Daenerys na nahuli si Jaime habang papunta sa King's Landing. Binalaan niya si Tyrion na huwag muli siyang bibiguin. Sinubukan ni Tyrion kumbansihin si Jaime na mali ang balak nitong mamatay kasama si Cersei.
Pakiramdam ni Tyrion, si Jaime na lang ang tanging paraan para magbago ang isip ni Cersei at mailigtas ang lahat sa lungsod. Iminungkahi niyang tumakas na lang sila at magsimulang muli sa Pentos. Pumayag si Jaime, at nagyakapan sila ng buong lungkot. Alam nilang iyon na ang huling pagkikita nila. Habang naghahanda ang mga sundalo at pinapasok ang mga tao sa kanilang mga bahay at silungan, dumating sina Arya at Sandor at nakihalo sa nagkakagulong karamihan. Nakapasok si Jaime bago tuluyang isara ang tarangkahan. Naghihintay naman sina Jon at ang kanyang hukbo sa labas ng pangunahing gate, at muling pinaalalahanan ni Tyrion na itigil ang pag-atake kapag sumuko ang lungsod. Narating nina Arya at Sandor ang loob ng Red Keep bago maisara ang gate, pero hindi umabot si Jaime. Pinilit niyang humanap ng ibang daan para makapasok. Samantala, sinalakay ni Daenerys ang fleet ni Euron. Gumanti ito ng putok, pero napilitan siyang tumalon at iwan ang barko. Tinupok ni Daenerys ang Golden Company at lahat ng depensa ng lungsod. Si Jon at Grey Worm naman ay mabilis na sumugod kasama ang kanilang hukbo, at sa gitna ng paglusob, napatay ni Grey Worm si Harry. Sa bintana, pinapanood ni Cersei ang unti-unting pagguho ng lungsod. Sinabi ni Qyburn sa kanya na wasak na lahat ng depensa nila at nalipol na ang Iron Fleet. Sa kabilang banda, nakita ni Jon, Grey Worm, at Davos ang hukbo ni Cersei na sumusuko, at tuluyang tumunog ang kampana. Nakuha na ni Daenerys ang King's Landing nang walang inosenteng nasaktan. Napabuntong hininga ng ginhawa si Tyrion, pero si Daenerys ay huminga lamang ng mas lalong nagngangalit. Umaalab ang dugo ng kabaliwan sa ugat niya, at gusto niyang sunugin ang lahat. Iniutos niya kay Drogon ang pag-atake, at agad nitong tinupok ang buong syudad, pinapatay ang 10,000 inosenteng sibilyan. Si Grey Worm, na puno pa rin ng pighati sa pagkamatay ni Missandei, ay walang habas na umatake kahit sa mga sundalong sumuko na. Nagpatuloy ang laban kahit pilit itong pinipigilan ni Jon. Habang winawasak ni Daenerys ang Red Keep, natagpuan ni Jaime ang isang likurang daan at isang bangka. Pero biglang lumitaw si Euron at hinarap siya. Napatay ni Jaime si Euron, pero bago ito malagutan ng hininga, nagawa niyang sugatan si Jaime ng malubha. Sa loob naman, nakita ni Sandor ang pagguho ng Red Keep sa paligid nila at sinabi kay Arya na talikuran na ang paghihiganti at iligtas ang sarili. Tumutol si Arya, pero naantig siya sa pakiusap ni Sandor. Ayaw nitong maging katulad siya. Nagpasalamat si Arya bago siya tumalikod. Habang pinapalabas ni Qyburn, Gregor, at ng ibang Kingsguard si Cersei mula sa Red Keep, nasalubong nila si Sandor. Mabilis niyang pinaslang ang mga bantay. Nang makita siya ni Gregor, tinalikuran nito si Cersei at pinili ang isang bagay na hindi niya kayang iwan, ang kapatid niyang kinamumuhian. Sinubukan ni Qyburn na utusan si Gregor, pero agad itong pinaslang ng kanyang sariling nilikha. Nagharap sina Sandor at Gregor. Habang naglalaban, natanggal ang helmet ni Gregor, at lumantad ang nakakatakot niyang mukha. Yeah, that's you. That's what you've always been. Samantala, natagpuan ni Cersei si Jaime. Mabilis siyang bumagsak sa mga braso nito. Nakita niyang duguan at sugatan si Jaime, pero para kay Jaime, siya lang ang mahalaga. Sa ibaba, pilit na tumatakas si Arya mula sa mga nagigibang gusali at sa naglalagablab na apoy habang binubura ni Drogon ang buong syudad. Sunod-sunod ang panganib na halos ikamatay niya, pero patuloy siyang nakakalusot sa gitna ng kaguluhan. Samantala, walang awa si Gregor sa pagbugbog kay Sandor gamit lang ang mga kamay nito, pati ang brutal na pagbaon ng mga daliri sa mga mata niya tulad ng ginawa kay Oberyn. Sinaksak ni Sandor ang ulo ni Gregor, pero hindi pa rin ito namatay. Sa huli, buong lakas niyang itinulak si Gregor pababa sa bangin at magkasama silang nahulog diretso sa Dragonfire, dahilan para mamatay silang pareho.
Ipinag-utos ni Jon sa kanyang mga tauhan na umatras habang lalo pang lumalala ang pagkawasak. Sina Jaime at Cersei naman ay nagmamadaling bumaba sa mga silong, ngunit tuluyang naharang ang daan papunta sa bangka. Wala na silang mapuntahan, kaya nagyakap silang mahigpit habang bumabagsak ang buong Red Keep sa ibabaw nila. Matapos makaligtas sa matinding kaguluhan at pagdanak ng dugo, nakita ni Arya ang isang puting kabayo na mag-isa lang na nakatayo. Sumakay siya rito at tumakas palabas ng lungsod, papunta sa kaligtasan. Natapos ang laban at naglakad si Tyrion sa natitira ng Red Keep, para bang binabalikan ang lahat ng alaala sa lugar. Sa pagpunta niya sa mga silong, natagpuan niya sina Jaime at Cersei na nakalibing sa ilalim ng guho, magkayakap hanggang sa huli. Labis niya itong ipinagluksa. Ipinagdiriwang naman ni Daenerys at ng kanyang hukbo ang kanilang tagumpay sa pagkuha ng King's Landing at ang pagpatay sa lahat ng kalaban nila. Şapka Regis Anhan, Regis Andali. Şapka Regis Anhan, Regis Andali. Ipinahayag niya sa hukbo niyang napalaya nila ang King's Landing, at susunod nilang palalayain ang buong Westeros, o gaya ng tawag niya rito, ang pagwasak sa gulong ng pang-aapi. Narinig ito ni Tyrion at agad siyang nagbitiw bilang Han. Nag-usap sila ni Jon, at inamin ni Tyrion na tama si Varys, at naging bulag siyang manggahas na maniwalang kaya niyang ituwid ang landas ni Daenerys. Sinubukan ni Jon na bigyang katwiran ang ginawa ni Daenerys, pero ipinaliwanag ni Tyrion na gagawin din niya iyon kung nasa likod siya ng isang dragon at dama ang ganoong kapangyarihan. She believes her destiny is to build a better world for everyone. If you believed that, if you truly believed it, wouldn't you kill whoever stood between you and paradise? Naunawaan ni Jon ang punto niya, pero mahal pa rin niya si Daenerys. Naalala niya ang sinabi noon ni Maester Aemon, "Love is the death of duty." Pagkaalis niya, sinabi ni Tyrion na kailangan na niyang pumili, kung hindi, milyon ang mamamatay, at magsisimula iyon sa sarili niyang pamilya. Sa wakas, nakatayo si Daenerys sa harap ng Iron Throne. Sa kabila ng pagkawasak ng buong syudad, nananatili pa rin itong nakatayo. Hinawakan niya ito ng dahan-dahan, ng matinding pagmamalaki, dahil pakiramdam niya, nakauwi na siya. Hinarap siya ni Jon, galit at puno ng dalamhati dahil sa libu-libong inosenteng taong ginawa niyang abo. Nakiusap siya kay Daenerys na magpakita ng awa, pero hindi ito makinig. Para kay Daenerys, sila lang daw ang may kapangyarihang magpasya kung ano ang mabuti para sa lahat, kung sino ang dapat mabuhay at kung sino ang dapat mamatay. At kung magsasama sila, kaya nilang bumuo ng bagong mundo. Hinalikan siya ni Jon sa huling pagkakataon, at sa kanya ito sinaksak. Namatay si Daenerys, ang huling Targaryen, sa mga bisig niya. Nararamdaman ni Drogon ang pagkamatay ng kanyang ina. Nang makita niyang patay na si Daenerys at si Jon ang nasa tabi niya, umamba siyang susunugan si Jon ng buhay. Pero sa halip, ibinuhos niya ang buong apoy niya sa Iron Throne hanggang tuluyan itong matuno. Kinuha ni Drogon ang bangkay ni Daenerys at lumipad papalayo, naglalaho sa malayong silangan. Makalipas ang ilang linggo, nagtipon ang natitirang mga lord at lady ng Westeros sa Dragon Pit para pag-usapan ang kapalaran ni Tyrion at Jon, at kung paano sila makakabangon matapos ang lahat ng nangyari. Iginiit ni Tyrion na kailangan pa rin nila ng isang hari o reyna na mamumuno. Isa raw sa kanila ang dapat maupo sa trono, pero walang makapagdesisyon kung sino. At lalong walang natuwa sa mungkahi ni Sam na hayaan ang mga tao ang bumoto para sa bagong pinuno, gaya ng isang demokrasya. Kaya sinabi ni Tyrion na iisa lang ang tunay na nagbubuklod sa lahat ng tao, mga kwento. At sa kanilang lahat, may isang tao na may pinakamalaki at pinakamahalagang kwento. Si Bran, ang tagapag-ingat ng lahat ng kanilang alaala. Bagaman sinabi ni Bran na wala siyang interes mamuno, para kay Tyrion, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang pinakamainam na pagpipilian. Tyrion ipinahayag na simula ngayon, ang mga magiging pinuno ay hindi na ipapanganak sa trono, kundi pipiliin mismo rito ng mga lord at lady ng Westeros. Ipinunto niya kay Grey Worm na ito ang gulong na gustong sirain ni Daenerys. Tinanong niya si Bran kung tatanggapin ba nitong maging hari nila, at sagot ni Bran, "Bakit sa tingin mo ako nagpunta rito?"
Nagkaisa ang lahat sa boto, pero iginiit ni Sansa na ang North ay mananatiling isang malayang kaharian, at siya ang magiging reyna nito. Tinawag si Bran bilang Bran the Broken at ipinroklama siyang bagong hari. Ginawa niyang hand si Tyrion kahit tumutol pa ito, sinasabing ang tunay niyang parusa ay ayusin lahat ng pagkakamaling nagawa niya. May reklamo pa rin si Grey Worm, kaya para maiwasan ang digmaan, kailangan ipadala muli si Jon sa Night's Watch. Still Night's Watch. The world will always need a home for bastards and broken men. Patuloy na nagtanong si Jon kung tama ba ang ginawa niyang pagpatay kay Daenerys, at sagot ni Tyrion, tanungin mo ulit ako pagkalipas ng 10 years. Umalis sina Grey Worm kasama ang Unsullied at Dothraki papuntang north, tinutupad ang pangako niya kay Missandei. Nagpaalam si Jon kina Sansa, Bran, at Arya bago siya umalis papuntang Night's Watch. Si Arya naman ay nagpa siyang umalis sa Westeros upang tuklasin kung ano ang nasa kanluran nito, naglalayag papunta sa hindi pa nadidiscover. Binuksan ni Brienne ang White Book, ang talaan ng lahat ng nagawa ng mga miyembro ng Kingsguard. Natagpuan niya ang pahina ni Jaime, na nagtatapos matapos niyang patayin si King Aerys. Tinapos ni Brienne ang kanyang entry, isinulat ang lahat ng nagawa ni Jaime, habang nabubuhay pa siya at hanggang sa huli. Tinapos niya ito sa mga salitang, died protecting his queen. Pinangunahan ni Tyrion ang unang pagpupulong ng Small Council sa ilalim ni King Bran. Kasama nila sina Davos, Bronn, Sam, at Brienne. Iniharap ni Sam kay Tyrion ang librong A Song of Ice and Fire, na naglalaman ng lahat ng digmaang naganap simula nang mamatay si Robert. Sa kasamaang palad, hindi man lang nabanggit si Tyrion sa libro. Pumasok si King Bran, kasama si Podrick na bagong Gornedang Knight, at nagsimula silang magplano para muling buuin ang Westeros. Nagkaroon pa ng pagtatalo kung mas mahalaga bang unahin ang paggawa ng mga barko o ang pagpapagawa ng mga brothel. Dumating si Jon sa Castle Black at mainit siyang sinalubong ni Tormund. Bawat isa'y nagsimulang tahakin ang kani-kanilang bagong landas. Naglayag si Arya patungo sa malayong kanluran. Si Sansa ang naging Lady of Winterfell at Wardress of the North, at si Jon naman ang nanguna sa mga wildlings sa hilaga ng pader upang humanap ng bagong tahanan, habang unti-unting lumalambot ang mahabang taglamig. At dito nagtatapos ang ating pagbabantay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.